So ngayon, mamaya, meron na tayong interview, no, sir? Maya-maya. Makakapanayam natin, oo. Oo. Ito mas Nantabayan na malinaw natin. na detalye. Oo. At syempre, para hindi nagkakaroon ng mga agam-agam, at dagdag ng mga paalala rin mula sa Department of Health tungkol dito sa Zika virus. Para higit nating mapaalalahanan ng ating mga kababayan, magkaloob tayo ng dagdag pang mga impormasyon dito sa Zika virus. Maigihong mga eksperto, ika nga ang ating makakaugnay tungkol dyan sa usapin na yan. Para hindi nag-aalala yung ating mga kababayan dahil equipped sila, taglay nila yung tamang impormasyon. Totoo yan, Sir Alan. And dagdagan lang natin yung symptoms kanina na nabanggit natin. Pati pala po conjunctivitis. Oo. Yung pamumula ng mata, tama po ba? Conjunctivitis, sore eyes. Okay. Sore eyes din. Oo. Yung parang Ba't isa yun ganun, sa... no? Dahil sa lamok, maaari ka rin Kasi, magka-sore eyes. Not just sa init. Grabe, ngayon ko lang nalaman yun. And aside from that, yung fatigue and sobrang headache. Naku, kung Okay. sabay-sabay na yun. At nandiyan na mga kaibigan, makakaugnay natin, tagapagsalita po ng Department of Health, Assistant Secretary Eric Tayag. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga, Alan, Rina. Yes, sir. Magandang Okay. umaga sa inyong dalawa. At kinumpirma po ng Department of Health itong pang-anim na Yes, Zika pang-anim. virus case na dito sa Pilipinas. Dr. Tayag, sir? Yung kahapon po, nireport natin ang unang kaso sa na-confirm natin sa taong ito, 2016. Opo. Yung una kasi na-detect natin noong 2012. Ngayon yung apat, kasi nire-report niya yung anim, nireport siya ng ibang bansa. Yes, sir. Kaya lang, sa report nila, sinabi nila na merong history of travel o paglalakbay sa ating bansa yung mga nai-report nilang positive sa Zika. So, ang talagang na-report lang natin ay yung 2012 at saka yung ni-report namin kahapon. Opo. Galing Iloilo. So, this particular case, local transmission po ito, Dr. Tayag, sir? Sapagkat sa unang pagsiyasat po namin, wala namang po nabanggit yung pasyente po, 45-year-old na ginang, hindi naman buti sa kasalukuyan na siya ay lumabas ng ating bansa. So sa makatuwid, most likely po ay dito nakuha po yon, kaya local transmission po. Sir Tayag, sorry po, nasa na po yung pasyente ito mula sa Iloilo? Nasa bahay na siya. She is fully recovering. Kasi ang Zika naman, very mild siya. Aha. Ang Zika. Ang problema doon sa kung yan ay makuha ng isang buntis kasi maaaring magsilang siya ng baby na mayroong congenital defect katulad ng microcephaly maliit yung ulo. Okay. Para po sa dagdag na impormasyon para sa ating mga taga-subaybay, ang Zika ay nakukuha mula sa kagat ng lamok din, Dr. Tayag, di ba? Usually po, many of the cases reported ay nakukuha po yung virus sa kagat ng lamok. The same mosquito that transmits dengue at chikungunya, mga Yung virus yan. Aedes aegypti. Aedes aegypti. Subalit, may mga na-report na pwede siya sa mother-to-child transmission at number 2, sexual transmission. So sir, kunwari, may Zika itong 45 years old from Iloilo. Yung mga nakasalamuhan niya, paano po yun? Maaari ba silang mahawa? Walang person-to-person contact transmission ng Zika. Kailangan makagat ka ng lamok na merong Zika. That's why ang advice namin, umiwas tayo makagat ng lamok. So, number 1, yung kapaligiran natin, hanapin natin yung maaaring pamugaan ng lamok. Ano alam natin? Nandun sila sa clean, stagnant water. So, kung pwedeng lagyan ng lupa yun, takpan, parang sa ganun, walang dumapon na mukto. Kaya naman, iwasan natin huwag makagat. So, may screen yung bahay. Yung may air condition, kaya lang hindi naman lahat pwede mag-air condition. Mahabang manggas, o kaya magpahid ng insect repellent. Dalawang magagawa kasi nito pag may insect repellent tayo. Halimbawa, una, kung hindi ka pa infected, hindi ka magkakaroon ng Zika. Ngayon, kung ikaw ay infected, kasi hindi mo alam, infected ka pala,
So hindi ka makakagat ng lamok at dadalhin yun sa ibang tao na maaaring kagatin. So dalawang protection natin. Opo, okay. May mga nagtatanong po, Dr. Tayag, kasi nadidinig nga nila palagi itong Zika infection, Zika virus. What exactly does it do to the body? Ano yung inaatake niya sa katawan ng tao, Dr. Tayag, sir? Una, sa ordinaryong tao, magkakaroon lang tayo ng skin rash. Mhm. At tayo ay magkakaroon ng joint pains, muscle pains, kuminsan may lagnat. Yung iba nagre-report na may diarrhea. Mhm. Yung iba naman parang pagod na pagod. Ang hindi maganda sa Zika virus na natuklasan ngayon ay naapektuhan yung development ng baby, Mm-mm. yung Yes. fetus. So, inaatake nito yung mga brain cells. Kaya ayun, nagkakaroon ng congenital defect. May iba pang nire-report na pwede kang magkaroon ng form ng paralysis na kung tawagin Guillain-Barré syndrome. Paralysis. Paralysis, Opo. Guillain-Barré syndrome. So yan, nire-report din po nila yan. So, aling Pero kung ikaw ay nakagat na, very mild lang yun. mild, aha. Apo. So, kumbaga, hindi, in normal cases, hindi naman siya may tuturing na fatal. Ganun po. Opo. Okay. Wala po talaga. Kaya lang, nagiging serious to at diniklara nga yan ng WHO na public health emergency of international concern. Yes. Kasi nga, doon sa mga baby na nagkaroon ng congenital defect. Mhm. Opo. Okay. Alright. May nabanggit kayo, sir, na it may also cause paralysis, isang uri ng paralysis. Saang Opo, aspeto po na Guillain-Barré. nararamdaman o nagmamanifest itong paralysis na ito, sir? Sa mga limbs po natin, so yan po ay ascending paralysis. Akala mo merong nagkaroon ka ng polio, hindi ka makalakad. Opo, ganyan. At tapos hindi mo na magalaw yung braso mo, yung kamay mo. Ascending po yan mula dito sa binte, pataas po yan. So yan naman po ay very rare complication ng Zika, subalit kailangan pansinin din yan. So sa ngayon po, karamihan ay skin rash at saka joint pain. Mhm. Sir, right now, paano natin tinitreat yung mga yung mga maaaring magpositibo pa dito sa Zika virus? Okay, ang rekomendasyon ay kumelag na, tuminom ng paracetamol, Mhm. hydration kasi pag mataas yung lagnat, pag minsan nadi-dehydrate. Mhm. Kung yung skin rash, kasi kung minsan makati yun, Mhm. pwedeng painumin ng antihistamine. Otherwise, wala naman dapat ikabala. Pero ang pinaka-importante ron, kailangan maglagay ng insect repellent para sa ganon ay hindi ikalat nung sa iba pag kinagat ka ng Mhm. Sir, and then you will be sending teams dun po sa Iloilo City to check yung area and also yung others dumating na na sila maaaring kasi ma-infect din yung- itong Zika virus. Tama po ba, sir? Tama yan. Yung they left first flight kanina for Iloilo kasi titingnan yung sitwasyon doon kung meron pang mga iba pang kaso na baka hindi pa na-report. Mhm. At doon sa lugar, nakipag-coordinate na kami sa pamahalaan lokal ng Iloilo. Paano sa ganun, magsasagawa sila ng malawakan search and destroy. At kung kailangan, magkakaroon sila ng fogging operations. Fumigation. Sir, alam mo, nagka-outbreak din sa Singapore. Tama po ba, ASEC? So ngayon po ba mahigpit Opo. po ba yung ating pagbabantay, lalo na sa mga pumapasok mula sa Singapore, sir? Una, wala tayong travel restriction. Paalala namin, kahit sino po na papasok sa ating bansa, kababayan man natin yan, o taga-ibang bansa, na galing sa mga lugar na maaaring apektado ng Zika, kailangan magpatingin po sila sa Yun. government health facility, lalo na kung meron silang napansing pantal, pananakit ng kasukasuan. At nakalimutan kong banggitin nga pala, meron silang red eyes, wala namang muta, conjunctivitis, parang sore eyes, kaya naman ng muta. So karaniwan yun ng mga nakikita sa mga pasyente ni Zika.
Ayun. Oo, Okay. kasi, iba yung sore eyes. Yun yung may pagmumuta at Oo. masakit. Ito, namumulay yung Mata. mata, pero walang pagmumuta. Okay. Dr. Tayag, we'd like to take this opportunity na rin para makibalita, hingi ng update from the Department of Health. Of course, pag ganitong panayang ulan, sinasabing mas madalas dumadami yung mga areas na pangitlugan ng lamok. Kumusta po ang monitoring ninyo, Dr. Tayag, sir, sa mga dengue cases naman in various parts of the country, sir? Alam mo, isang buwan na nagbibigay ng ulat ang aming kalihim, Secretary Ubias, Yes, sir. sapagkat medyo marami-rami ang mga kasong nare-report sa atin po pagkatungkol sa dengue. Katunayan, lumampas na sa 100,000 at maraming lugar ang nababalitaan namin na napupuno na yung mga ospital. Sa mga lugar na to, ang aming kalihim ay nagsabi na yung mga ospital ay dapat merong dengue fast lane o express lane. Opo. Para na sa ganon, antimano matignan kagad ng pasyente at makapagdesisyon kung pwede pa sa bahay lang yan. Kasi hindi naman lahat kailangan ma-ospital. Opo. At ibukod yung ibang kailangan ma-ospital. Para sa kaalaman po ng lahat, sapagkat may pantal din yung dengue, pag nagpa-test ho kami, sinasama na ho namin yung Zika pagka minsan. Kung Zika naman, sinasama na namin yung dengue. Ayun, okay. Sa chikungunya? Sorry, maisingit ko lang. Paano naman po, sir, yung sa chikungunya? Meron pa rin po ba tayong cases nito? Ang chikungunya, may mga kaso din tayo. Ang kaiba naman dito, para kang narayuma ng grabe. Sapagkat yung mga kaso, halos hindi ka makalakad. Ito naman ang kaiba ng chikungunya. At matagal bago maalis yung mga pananakit sa kasukasuan. So, yun naman ang kaibahan. So, yung dengue, fever, skin rash, may pagdugo, chikungunya, pananakit ng mga kasukasuan. Joint pains. Oo, joint pain. Severe talaga yun. Talagang hindi ka makabangon Parang My talagang, goodness. hindi mo magalaw, yung mga, yung joints mo. Tapos ang Zika naman, very mild. Skin rash, kaya lang may pamumula ng mata, conjunctivitis. Yung dengue at chikungunya, walang conjunctivitis yun. Sir, effective pa ba ngayon yung fuming? Tama po ba yun? Yung pagpapausok para mawala tong mga Fumigation. lamok? Fumigation. Oo, yun ang gagawin namin dun sa, sa Iloilo. Oo, ginagawa rin namin yun sa dengue pag merong outbreak. Pero hindi namin yung inaabuso yan sapagkat alam mo yung lamok nagdi-develop ng resistance. Kaya hangga't maaari ayaw namin magkaroon ng fogging na lang ng basta-basta. Pinag-aaralan muna namin yung sitwasyon kung talagang kailangan. Para na sa ganon, kung kailangan may fogging, effective pa yung gagamitin nating insecticide spray. Kasi kung resistance na, di bali-walaling yun. Gumagastos tayo na wala namang maitutulong sa atin. Opo. Isang huling puntos po. Binanggit niyo yung fumigation, hindi dapat basta-basta nagsasagawa ng fumigation yung mga kababayan natin. Dapat may tamang supervision, Dr. Tayag, di po ba? Oo, kasi may training po yan Kasi tinitingnan natin kung anong direksyon ng hangin. Pangalawa, hinahanda natin yung lugar. Hindi naman pwede magpausok tayo. Basta-basta lang. Labas lang ng bahay. Talagang totoo papasukin yung bahay. Yung iba, ayaw pumayag na pumasok sa bahay. Di may lamok pa rin kayo. Yun, opo. Lalo na may asthma. Oo. Tapos pinaalis pa yung mga tao. Kung hindi masisiguro yung security nila, baka mawala sila ng gamit, gano'n. Kaya yan talagang preparasyon yan. Hindi siya basta yung pupunta ka ron, pupugahan mo ng uso. Opo. Kasi baka makasama rin yan sa kalusugan ng mga mehika, ng mga bata, buntis, na matatanda. Yan, may preparasyon po. Yan. Nabanggit din ni sir na meron daw mga nawawalang gamit na lang bigla. Tama po ba, sir?
pwedeng ganun po kasi baka may nagpapanggap pa rin na kasama Oo. dun sa team. O kaya yan, inaanda talaga. So yung mga barangay tanod, talagang naka-ready yan. Parang kulang na lang parang evacuation muna. Opo. Alis muna sila doon Mhm. na mga 30 minutes to 1 hour bago sila bumalik sa bahay. Ayun. Okay. Nako, Dr. Tayag, sir, salamat po ng marami for this opportunity at marami ho tayong mga kaalaman, impormasyon na naiparating sa ating mga taga-subaybay. Salamat po ng marami, sir. Salamat. Sa ulitin po. Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Tagapagsalita ng Department of Health, si Dr. Eric Tayag. Pati ba naman yung fumigation or yung pagpapausok sinasamantala ng ating mga kababayan, ano? Pag Nawawala naglabasa daw na bigla yung gamit pag eh. naglabasa ng bahay, yung iba, pumapasok ng bahay. Pero iba ang pakay, di ba? So Ayun. dahil ang daming usok, walang makakakita. So kuha na lang ng kuha ng Ayun. gamit. Nako, ano ba Okay. naman yun?